ภาพเนี้ยมันไม่เกิดมูลค่าในปัจจุบันการประกวดนางงามมันเป็นภาพที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่อดีตนางงามจะต้องแบบสวยนะหัวเราะดังไม่ได้นะฮะแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ต้องมีความเป็นคุณสตรีนิดๆซึ่งภาพเนี้ยมันไม่เกิดมูลค่าในปัจจุบัน So mga kapolitika, inyo pong napanood at narinig itong sinabi ni Nawat dito sa isang video or sa isang press conference na kung saan ay sinabi niya yung makabagong mga beauty queens di umano is iba na doon sa mga makaluma. So bibigyan natin ito ng ating reaksyon at ng ating opinion kung ano ba yung ating masasabi dito sa kanyang naging pahayag na ang mga bagong beauty queens is meron na di umanong transformation pagdating sa market value sa mundo ng beauty pageant. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So kasabay di umano ng makabagong panahon ay nagbabago din daw yung panlasa ng publiko or ng mga tao pagdating sa usapin ng beauty pageant. Kasi sabi dito yung context ng sinabi ni Nawat mga kapolitika ay yung sinaunang mga beauty queens daw is medyo mainhin at mayroong self-preservation. So siguro is inahalin tulad ni Nawat dito sa kanyang pagpili sa beauty queen na kinakailangan na maliksi, kinakailangan na enthusiastic at very energetic. So ito yung naging pamantayan ni Nawat. And then sabi niya is yun na daw kasi ngayon ang hinahanap ng market value na kayang-kaya mong kunin yung joy or kiliti ng mga tao. So, ano ba yung ating masasabi mga kapolitika dito sa naging pahayag ni Nawat? So, ako siguro depende yan sa isang beauty pageant kung saan siya, kung saang pageant siya naka-assign. So, for example, dito sa Miss Grand is meron silang pamantayan na ganito yung quality, ganito yung requirement na hinahanap nila. Then sa Miss Universe naman is merong ganito yung pamantayan sa Miss World. So yung mga sinasabi ni Nawat siguro is pang Miss Grand mga kapolitika na kinakailangan na marunong ka makihalubilo sa mga tao, energetic ka at pabibo ka kumbaga dito sa kanyang pageant. Pero sa Miss Universe naman is hindi naman siguro ganoon kalaki yung impact. Kasi pag dito kasi sa Miss Grand ay talagang ito kasi yung evolution ng tinatawag natin na beauty contest. Kasi talagang gumagastos sila pagdating sa mga production, pagdating sa mga venue at yung mga effects sila. Talagang gumagastos sila. So, kinakailangan talaga nila na malaki yung market value ng candidate na kukoronahan nila. And then dito naman kasi sa Miss World is hindi naman ganoon ka ganda kung tutuusin yung kailangan production. Talagang kung hanggang ano lang yung ikakaya ng budget nila is yun lang din yung quality ng kailang production. At aside dito sa Miss World, makikita rin natin dito sa Miss International na nakafocus sila sa advocacy. Hindi sila nakafocus sa production, hindi sila nakafocus sa venue, sa mga effects. So ganun, depende kasi yan mga kapolitika sa pageant. So, pero kung talagang entertainment, talagang mapapasaya yung mga tao, ay talagang walang duda na itong Miss Grand International ang patok ngayon sa masa. Makikita naman yan sa engagement, makikita naman yan sa dami ng mga followers. Talagang itong punto ni Nawat is kinakailangan rin lang sumakay sa makabagong panahon, sa bagong taste ng mga tao pagdating sa beauty pageant na hindi lang puro cause, hindi lang puro advocacy, kundi maaliw mo rin yung mga tao, ma-entertain mo rin sa pamamagitan ng production. So, bottom line is, kaya kinakailangan nila na malakas sa market yung kanilang ipapanalo or yung kailang koronahan. So, yun po ang aking maging opinion at ang aking mag-reaction mga kapolitika dito sa sinabi ni Nawat na kung saan ay meron ng standard di umano sa or pamantayan pagdating sa pagpili ng isang beauty queen para ma-market ito sa mga tao. So yun po yung aking masasabi. So dito naman tayo sa update pala kay Anja Corotrip dahil merong mga usap-usapan at merong post dito sa social media na sinabi di umano ni Nawat na ngayong April daw magkakaroon ng pagbabago dito sa
sa pamunuan ng Miss Universe. So ilang beses natin na nagkaroon tayo ng mga haka, mga spekulasyon at mga commentary regarding sa pagbabago ng pamunuan ng Miss Universe, mga kapolitika. Pero mahirap kasing mag-expect na naman, and then wala naman palang mangyari katulad doon kay Chavit Singson. Ang sabi natin ay baka first quarter ng 2026 is magkaroon ng pagbabago sa leadership ng Miss Universe. Pero ganun naman pala, parang walang ganung impact or wala na mga changes dito sa pagbabago ng Miss Universe, at ganun pa rin ang kalakaran, tuloy na tuloy pa rin sa Puerto Rico. So siguro isa ka na tayo magbigay ng update or ng exact na information pag talagang nagbago na nga yung pamunuan ng Miss Universe. Pero ngayon is talagang mahirap magsabi ng kung anumang spekulasyon na nakabubuti dito sa Miss Universe, not unless is talagang official na yung isang information. So mga kapolitika, ano po ang inyong mag-reaction dito sa sinabi ni Nawat na iba na di umano ngayon ang pamantayan sa pagpili ng isang beauty queen dahil sa makabagong panahon? At ano rin po ang inyong masasabi na magkakaroon di umano ng pagbabago dito sa liderato ng Miss Universe dahil wala na itong si Anja Cratatip? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Diyos ko! Teka lang ha. Tap. BFF reveal. Eh, selos ka. Andyan ka pa pala. Uy, Doy. Wala yun. Ikaw pa rin. Grabe, 2016 kami nagchichismisan ng pinsan ko. Tingnan mo, di pa tapos 2016 ko. Diyos ko! Tingnan mo yung regalo niya sa akin dati. Oh, di na naglo-loading. Ay, mag-loading ka. Wait lang, balik ako. Wala yung charger. Tiyo, yung gift sa akin. Ay, wala na. Yan na. Loading na. Malapit na to. Ay, tato, may picture. Ang effort ng pinsan ko dati, oh. Alam mo yung pag binuksan mo yung cover sa taas, bigla siyang lalabas yung mga pictures. Ang taba ko dati. Chubby. Ay, thank you! Papasundo kayo? Sakay na. Sunduin ko kayo. Grabe oh, tignan mo, pati gown ko, violet. Eto, share ko lang din. Ginawa to ni Mami. Tas made of plastics yan. Yan yung naging costume ko. Diba? Galing niya. Si Mami ko yan. Tingnan nyo. Sabi ko sa inyo, mahilig na ako sa pink lipstick dati. Alam mo yung bright color na lipstick? Kasi bagay siya sa akin. Ano yung shorts ko? Wait, konti na lang. Malapit na. March ng 2016 na to. Tagal! Grabe pala kami mag-usap ng 2016. Isang taon.
Okay. Ito na yung sinabi. Nasa January 2016 kami. Ito na yung time na na-ospital na si Mami. Grabe pala yun. Ay! Binigyan niya ako dati Hello Kitty, oh. Wait lang, konti na lang. Pag hindi ko nahanap, tatapon ko tong cellphone. Puti mga crush niya. Sisend niya. I miss you na. Siomay tayo pag-uwi. May favorite kasi kaming siomayan dyan sa Robinson's Novaliches. Shanghai siomay. Favorite namin. O, konti na lang. 2015 na. O, high school na ako neto. Ang dami kong, ano ba yan? Ang dami naming pinagchichismisan. Naluloka ako. Pag di ko talaga nakita. Ano bang hinahanap niya? Hinahanap ko nga yung Jeje picture ko. Yung nakaganito ko. Tapos di naman pala worth it, no? Sige na nga, babay na nga. Alam mo yung antagal mo hinanap, tapos nung andyan na, na-disappoint lang kayo. Kasi hindi naman, wala naman palang kwenta yung... Wala. Nasa 2013 na ako. Na-skip. Na-skip yung part na... Wala na. Okay na. Sorry. Sorry sa paghintay. Ayan o. Ito na siya. Wala na. Effort pa ako. Ilang years yung binalikan ko para sa visit na picture na yan. Yun na yun. Wala na pala. Wala na. Nasa... dulo na pala ako. Wala na rin yung conversation namin ni Juday. Wala na yun. Yaan yun na. Pa yan? Nasad naman ako. Excited pa naman ako ipakita. Kasi 2015 yun mga picture ko. Okay na yun. Yan yun na. Pa-music na lang tayo. Sige, anong gusto mong kanta? Nalungkot naman ako. Inis. Kaya dapat talaga hindi kayo na-excite sa isang bagay kasi ay, thank you! Ma-disappoint man lang kayo. Insomnia? Sa, anong insomnia? Insomnia. Craig David. Craig David. Ink.